could turn his head away. He couldn't bear the sight. It must have looked like rain when 10,000 angels cried. It must have looked like rain when 10,000 angels cried. Maraming salamat, Sister Alea, sa isang napakagandang awiting papuri sa ating Panginoon. Tunay po na ang kalagayan ng ating Panginoon ay gayon na lamang ang kanyang pagdurusa, ngunit ayaw ipakita ng Ama na maaaring hindi mapigilan ng mga anghel sa kalangitan na sila ay bumaba. Kaya pinagdilim niya ang kalangitan. Wala na nagawa kundi ang mga anghel, kundi tumulo ang kanilang luma. Maraming salamat sa napakagandang awitin. Mga kapatid, marahil ay baka sakaling ako'y mapasarap ng pagsasalita. Minsan ay naranasan kong napawili-ba ng pagsalita. Meron na nagsisenya sa likod na time out, parang nagre-referee yata sa basketball. Nagre-referee sa basketball. Di ko na malaya na ano na pala. Nagugutom na ba kayo? Lahat ay nagsigaw ng imbis na yun. Opo, nagugutom na kami. Kaya tingnan ko yung mga nagsalitang at nagsisenyas. Ito yung mga hindi nag-iiway. No? Pagka gusto tanghali, sobra lang yung sa umaga, baka ang uwi nila talaga may time. Pero yung mga hindi naman nagsasalita, yun yung mga nag-iiway. Pero yung mga nagsasalita na gusto nila maging half day na lang sila talaga, hindi na sila dadagdag pa ng oras. Gayon pa mga kapatid, sikapin ko po na tayo po ay hindi dumating sa ganung punto. Baka may makita na ako nag-referee na sa likod. Okay. Ang aking pong dadaling mensahe sa magang ito, gaya po na binasa natin kapatid. Kilala nyo na po kung sino po ang tinutukoy doon na nagsalita. Walang iba kundi si Pablo. Ngunit bago siya naging Pablo, ang pangalan niya muna ay Saulo. Bago tayo magpatuloy, nais kong tayo yumuko sa panalangin. Ang paggabay po ng Banal na Espiritu, siyang igawad at pagkaloob, sapagkat ang mga kaalaman at karunungan buhat kalingitan. Ang tawa meron pong limitasyon sa mga karunungan at kaalaman. Panginoon, ikaw nawa po ang magbigay at magpahayag ng mabuting balita sa magang ito. Sa madalangin sa matuwid sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Pablo ay ang magulang niya ay Pariseo. Mga magulang niya ay mahigpit sa mga kautusan ni Moises. At sinisikap nila na mga aral at panuntunan na ilayo ang mga Hudyo sa mga karumihan ng mga Hintil. At si Pablo ay meron din siyang parang dual citizenship. Meron din siyang pagkamamayang Romano mula pagkabata. Noong edad 13, si Pablo ay nag-aral sa pamantasan ng Judea. At siya ay marahil ay nakatapos ng 5 o 6 na taon sa gumarabit at siya ay naging abogado o abogasya. Si Pablo ay may kapasidad na katangian na magiging isa sa mga bahagi ng Sanhedrin ng 71 kalalakihan. Kumbaga sa atin ay pinakamataas na hukuman, Supreme Court. Ay isa siya sa kwalipikado sa posisyong iyon. At si Saulo, pangalan niya ay Saulo, ay naging masidi sa maagang buhay niya ay puno ng karahasan. Ngunit sa huli ng kanyang buhay ay nag-iba nang siya ay tawagan ng Panginoon at naging Pablo ang kanyang pangalan. No? Nung una pa man, nung siya ay Saulo, siya ay naging naroon siya
nang ipagtanggol ni Pedro ang ebanghelyo ni Kristo sa harap ng Sanhedrin. At naroon din siya nang si Esteban ay batuhin. Kagaya ng kwento kanina na ang paraan ng paglilitis at ikaw ay nahatulan na nagkasala ay pagbato. Magaya ni Nabot na binato hanggang mamatay, ganun din ang nangyari kay Esteban. Binato hanggang sa namatay. Ngunit pinakita ng Diyos na bago siya malagutan ng ina, nagpakita ang Panginoong Jesus na nakaupo sa kanyang trono. Pero ano sabi ni Esteban? Huwag niyong patawarin niyo sila sa kanilang ginagawa sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagsimula noon, nagustuhan ng mga Hudyo ang ginawang ito ni Pablo ni Saulo ng pag-uusig sa mga Hudyo, ng mga Kristiyano ng panahong iyon. At humingi siya ng kasulatan sa mga pareho saserdote para siya ay pumunta sa Damasco sapagkat may nagmariti sa kanya. Alam mo pa, mas marami pang mga Kristiyano doon sa Damasco. Marami ka pang makukuha doon, mahuhuli. Diba, sa Jerusalem nga, pinapasok niya ang bahay-bahay, kinakaladkat ang lalaki at babae, kinukulong, pinaparusahan, o hanggang pinapapatay. Kaya, para siya ay merong lisensya na siya ay pinadala ron, may kasulatan. Para doon sa mga saserdote sa Damasco, sige, mayroon ka palang kasulatan galing sa Israel. Paghuhuli mo na yung mga followers ni Kristo. Ngunit, nagbago. Sapagkat, palapit na siya sa Damasco, ay mayroong nakakasilaw na liwanag na kanyang naranasan. At siya ay napatumba. At ang kanyang mga kasama ay natigilan sapagkat isang nakakasilaw na liwanag at mayroong tinig na hindi naman nila nakikita kung sino yun. Sabi ng tinig na liwanag, Saulo, Saulo, bakit mo ko inusig? At sumagot si Saulo, sino ka ba, Panginoon? Ako si Jesus na iyong inusig. Tumayo ka at pumunta ka sa Damasco at meron ako ipapagawa sa iyo, tuturo ko sa iyo kung ano yung gagawin. Ngunit pagtayo ni Pablo, hindi na siya makakita. Baga may humarang na sa kanyang mata. Kaya ang ginawa ng kanyang mga kasama, inakay na lamang siya. At doon ay dinala sa Damasco. At meron doong tagasunod ni Jesus na ang pangalan ay Ananias. Kinausap niya si Ananias sa pangitain, Ananias, pumaroon ka sa dang matuwid. Hanapin mo ang bahay ni Judas sapagkat naroon si Saulo. Ipatong mo ang iyong kamay at muling mambalik ang kanyang paningin. Ngunit sabi ni Ananias, Panginoon, Saulo, marami akong naririnig tungkol sa kanya. Pinapapatay niya at pinapasok sa kulungan ang lahat ng mga tagasunod mo. Sabi ni Jesus sa kanya, huwag kang matakot. Si Saulo ay nananalangin ngayon. Pinakita ko sa kanya na ikay paparoon at ipapatong mo ang iyong kamay at siya'y muling makakita. At sumunod si Ananias. Pagpasok niya sa bahay ni Judas ay nakita niya nga roon si Saulo na 3 araw nang nagmumuni-muni, na nakalugmok, nag-iisip kung anong nangyari sa kanya at hindi siya kumain o uminuman. At nang pumasok si Ananias ay pinatong niya ang kanyang kamay sa kanya. Ananias, Saulo, ako'y pinapunta rito ni Jesus na nakatagpo mo sa daan ng Damasco. Siya ang nagpakita sa iyo at narito, pinanumbalik sa iyo ang paningin. Mayroong nalaglag, tila kaliskis sa kanyang mata at siya ay nakakitang muli. Ano pang hinihintay ni Pablo? Ay ni Saulo. Sabi niya. At siya ay nagpa-bautismo. At mula noon ay kasama niya na ang mga Hudyo doon sa Damascus na nangaral at natuto at naging mahusay si Saulo sa kanyang pangaral tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Nagtaka yung mga Hudyo. Diba ito yung Saulo na nakakatakot na tao?
Walang ginawa kundi hatakin, kulong, parusahan, papatay ang mga sumusunod kay Kristo. Ngunit nag-iba ang lahat. At nagsimula habang siya'y naroon sa Damascus, nagbalak ang mga Hudyo. Araw at gabi, inaabangan siya upang ipapatay. Para bang sa kantang, may taong nasa dilim, may hawak na patalim. May nagtutsu kay Saulo. Sabi, ipapapatay ka, inaabangan ka ng mga Hudyo. Kaya ang ginawa ni Saulo, tinulungan din ng kapwa Hudyo na naniwala sa kanya, bumalik siya sa Jerusalem, at doon ay gusto niyang sumama sa mga Hudyo na nangangaral doon. Ngunit takot ang mga Hudyo sa kanya, sapagkat kilala nila si Saulo. Ngunit mayroong isang follower o tagasunod ni Kristo na ang pangalan ay Bernabe. Pinagtanggol siya, sige, halika, Saulo. Punta tayo sa 12 alagad. At doon nga ay sinama ni Bernabe si Saulo sa 12 alagad. At ikinuwento ni Bernabe ang pangyayari kung paanong siya ay tinawag ng Panginoon sa daan ng Damasco at naniwala ang 12 alagad. Sabi nila, walang pinipili ang Diyos o ang Panginoon para kung sino man ang gamitin. Mula noon ay nakasama na nila si Pablo sa pangangaral. Ngunit merong mga Hudyo pa rin na talagang hindi tinatanggap sa Saulo sapagkat marahil baka isa sa mga kamag-anak nila ang nadali ni Saulo, no? Kaya galit na galit sila, lalo na yung mga Hudyo. Naging bihasa, alam naman natin, bihasa si Saulo sa salitang Hebreo at Griego. Nakikipagtalastasan siya sa mga Hudyo na nagsasalita ng Griego. Walang makapanalo sa kanya sa mga pagpapahayag ng ikalawang pagparito ng Panginoon at si Kristo ay mismong si Jesus. Dahil nagbabalak na naman ng mga Hudyo na siya ay ipapatay, siya ay natid naman mga kapatid na naniniwala sa kanya, pabalik sa kanyang bayang sinilangan, Tarsus. Alam niyo mga kapatid, si Saulo ay dumanas ng mga katakot-takot na paghihirap.